yung mga natapos na natin. Full screen ko na kaya. Yan. Nakapag-class na tayo about sa resolution and composition method. So, nagbigay na ako sa inyo ng sample. Dito, yung vectors, bine-breakdown natin para magkaroon ng resolution, ng composition yung resolution, tapos yung composition gagawin ulit nating resolution. Then, next method is yung instantaneous axis of velocity. Yan. Ito ay ginawa na rin natin to. Tapos, ito yung gagawin natin sa design plate number 2. So, tuturuan ko din naman kaya kung paano siya gawin. Medyo mahirap lang din to. Then, ang basically sa instantaneous axis of velocity, gumagamit tayo ng reference point na wala dun sa drawing para makapag-velocity analysis tayo. Then, next is centro method. Ito mahirap to i-discuss. Tinuro ko naman yung location of instant centers. So, ganun din dito. Yung paghahanap ng instant centers, yun yung mahirap na part. Then, magagawan pa siya ng velocity analysis. So, wala pa tayong ginagawang sample dito. Then, ito na yung last part, which is the relative velocity method. Wait, baguhin ko na yung sharing ko. Sa relative velocity method ay gumagamit tayo ng vector para gumawa ng polygon na tatawagin nating velocity polygon. Tama ba? Sa relative velocity, pag sinabi natin relative, kamag-anak, kaano-ano, kapag meron tayong mga uh, vectors, dapat magkaka-connecta sila. Wait lang, sim lang tubig. Sa relative velocity method, meron tayong parang addition dito ng vectors. Kailangan natin ma-determine yung vectors na velocity ng iba pang point. So dito, yan, ito dun sa simula pa lang ng topic natin, which is vectors, na pwede tayo magkaroon ng velocity ng addition ng vectors. Then, doon tayo sa mismong example. So for this example, halimbawa, meron tayong space diagram, itong 4-22. Then, ang given lang sa atin is velocity ng A. Then, gusto nating makuha yung velocity ng C, saka velocity ng B. So, paano gagawin doon? So, first is, kunyari, wala mo na yung B at C dyan. Kunyari, hindi pa siya nakalagay dito yung velocity B and C. Ang pag-relative velocity method, gagamit tayo ng tinatawag nating velocity polygon. So, at any point in the figure, pwede tayong maglagay. So, dito, ang pinili, dito nilagay. Itong nakabilog na to, ito yung small o lowercase q. Ang nire-represent ng q na ito ay itong q na malaking to. So, gagahanap tayo ng isang point sa kahit saan sa drawing. Tapos, gagawin natin yung lowercase ng q. So, dito, yan. Then, ikakopya natin yung given. So, for example, ang given natin is A.
velocity ng vector ng point A. So, yung vector na 'to, ikokopya natin dito sa Q na 'to. Paano natin siya gagawin? Ang gagawin natin, gagamit tayo ng ruler, tapos gagawa tayong straight line, tapos patatamain natin yung gagawa tayo ng perpendicular line na tatama dito sa Q na 'to. Yan. Perpendicular yan dapat. Then, kung gaano kahaba yung A, gagawa tayo ng line na parallel doon na kasing haba. So, dapat ito parallel dito sa line na 'to. So, itong dalawang 'to dapat parallel. Tapos, lagyan lang din natin ng arrowhead. Kinopya lang natin kung gaano kahaba yung given, gano'n din kahaba itong lalagay dito. Then, paano naman yung sa B? Sa B, saan ba siya connected? Sa A and B. Pag na-drawing na itong vector ng velocity A, lalagyan natin ng small a dito sa dulo. So, dito, Q ang nilagay natin sa origin niya, dito, dahil nire-represent niya itong capital Q na ito. Pag nalagay na natin yung vector ng velocity A, lalagyan natin ng small a dito sa dulo. Tapos, para makuha yung B, yung point A at point B, gagawa natin ng line. So, ito yung point A, itong nandito sa taas. Yung point B, itong nandito sa baba. Gawa lang tayo ng straight line dyan, pagdudugtongin natin siya. Tapos kukuha tayo ng perpendicular line na tatama dito sa small a. So, nandito siya, tatapatan lang natin ng ruler. Yan. So, ito, perpendicular din to. Tapos, kulang pa yung B natin. Hindi pa natin alam itong B na to. Ang gagawin natin, saan pa ba nakakonect si B? Nakakonect siya kay Q. So, si Q, gagawan din natin siya ng linya, yung B at Q. Tapos yung B at Q na yun, hahanap tayo ng perpendicular line na tatama kay small q. Yan na yun. So ito, perpendicular din to. Ang mangyayari, may mabubuo ngayong line na vector from Q hanggang dito sa intersection ng ginawa nating line. Yung intersection na to ngayon, ito na ngayon yung magiging endpoint ng vector ng velocity B. So ito, lalagyan lang natin ng arrowhead. Yan, ganyan. Ito na ngayon yung velocity B. So in a manner of drawing 1, 2, 3, 4 lines, nakuha na natin yung vector B. Comparing sa sentro method, maghahanap pa tayo ng mga sentro. Sa instantaneous axis of velocity method, magagamit pa tayo ng compass. Dun sa resolution and composition method, ibe-breakdown pa natin yung mga vectors. Pero dito, in a manner of drawing 1, 2, 3, 4 lines, meron na agad tayong velocity B. So I think ito na yung pinakamabilis. So ganun dito naman sa velocity T, hindi pa natin alam kung nasaan siya. Ang pwede natin gawin, kasi makikita nyo, itong A at T, tsaka Q, magkakasama sa linya. Pag ginawa natin siya ng perpendicular line papunta dito, yan, perpendicular line, yan. Hindi pa natin alam kung nasaan T. Alam lang natin magkakasama sila sa linya. So, ang pwede lang natin gawin dyan, mag-ratio and proportion tayo. Ang ratio and proportion, ang gagawin natin, susukatin natin gaano kahaba si A hanggang kay capital Q. Gaano to kahaba. So for example, ito ay naging 10 inches ang sukat natin. Then, from Q at saka C, gaano siya kahaba dito sa figure. Sabihin na natin nasa 2 inches siya. Then, nung sinukat natin ito, itong dito sa velocity polygon, sukatin natin yung layo ng Q at saka A. Halimbawa, ang nasukat natin dito is 2 inches din. Sa ratio of proportion niya, pwedeng capital Q, capital C, over capital Q, capital A is equal to
small q, small c, small q, small a. So, yan ang ating ratio and proportion. So, lalagyan natin ng values. Yung QC na malaki is 2 inches. Then, yung QA na malaki is 10. Then, equal siya sa yung QC na maliit is unknown. Then, yung 2 inches, yung QA na maliit is 2 inches din. So, cross-multiply lang. Alamin natin yung uh, mali, yung unit. Inch din yung lalabas. So, magiging 4/10. Ang 4/10 ay 2 times 2 is 4/10 is 2 fifths. Ang sagot is 2 fifths inch. So, from letter Q na maliit, susukat tayo ng 2 fifths inch. Yun na yung haba ng vector ng velocity c. So, ulitin natin yung paliwanag dito ng iba naman yung gagamitin na velocity polygon. Ulitin ko lang ha. So again, pag nagagawa tayo ng velocity analysis using relative velocity method, the first step is pipili tayo ng place kung saan tayo gagawa ng velocity polygon. So in this example, dito siya naglagay. So what if ilipat natin ng pwesto just to see ano yung magiging changes. So, halimbawa, dito ako matripan. Lagay ako dito ng small q. Yan. The first step is kokopyahin natin si velocity A. So what we do is yung A at Q, gagawa natin siya ng line. Then, hahanap tayo ng perpendicular line. Yan. Then, patatamain natin sa kay Q. Then, itong dalawang to, yan, parallel to dapat. Tapos, kung gaano kahaba itong velocity A, ganun din kahaba yung ilalagay natin dito. Given yan eh. Yan. So, doon sa dulo, lalagyan natin ng small a. So, again, kinopya ko lang to dito. Then, pag meron na tayo niyan, hanapin naman natin yung velocity ng iba. So, what we do, bayin ko yung kulay para mas maganda. Halimbawa, blue. Hanapin natin si velocity B. So, sa velocity B, connected si point B kay point A. Nagawa natin siya ng line, A and B. Then, gagawa tayo ng line na perpendicular na tatama kay small a doon sa dulo. Yan. So, perpendicular din to. So, hindi pa natin alam nasan si velocity B. Ano pang point connected si B? Meron tayong QB. So, yung Q at B, gawa natin ng line. Then, hanap tayo ng perpendicular line na tatama kay Q. So, ganito siya. Ganyan. Yan, perpendicular to. Then, yung intersection ng nitong dalawang line na to, ito na yung magiging dulo ng velocity B. Lagyan lang natin ng small b dito. Meron na tayong velocity B. Then lastly, for C, ang C ay kasama ni A at Q sa linya. So what we can do is do ratio and proportion. Ang gawin natin, sukatin natin si Q at A. So, halimbawa, ang lumabas na sukat nito is 5 meters. Halimbawa lang. Then, sinukat natin si Q at C. Ang lumabas sa kanya is 2 meters. Then, balik tayo dito kay polygon. Yung Q at saka A na maliit, pag sinukat natin, halimbawa, siya ay 3 meters. Yan. So, mag-ratio and proportion na tayo niyan. So, ang ratio and proportion natin, capital Q over capital QA is equal to small qc over small QA. Then, substitute yung given. So, meron tayong 5 ay 2 over 5 is equal to QC unknown over 3.
So, kung isi-simplify natin, ang length ni QC is 6/5 meters. Or kung i-mix number natin siya is 1.2 meters siya. Kung i-decimal natin siya. So, equal siya dyan. Ang gagawin natin, from the small q, susukat tayo ng 1.2. Yun na yung magiging dulo ng velocity c. 1.2, meron na tayo ngayong velocity polygon. And kung titingnan ninyo, nakuha natin yung same na itsura, kapal lang yung kamay ko. Pero yung polygon niya, kamukha lang din itong nandito sa lecture. Pareho lang din siya na naging itsura. So again, regardless kung nasan yung location ng polygon, pareho lang din yung makukuhang sagot. So magbigay pa tayong example. So dito naman, ay meron tayong dalawang point, si point A and B. Meron tayong Q, ito. Meron tayong Q dito. Ang gagawin natin dito is gagawa tayo ng velocity polygon. So paano ba nakuha yung velocity polygon dito? So nag-decide siya na dito ilagay yung Q. Kung ang given natin is velocity A, nandito siya. So the first step is i-connect natin again yung Q at saka si A. Pagka na-connect na natin siya, hahanap tayo ng perpendicular line na tatama kay Q. So from this line, going to Q, dire-diretso lang yan, perpendicular to dapat. Then, kung gaano kahaba yung ating velocity A, ikokopya lang natin dito. So kung halimbawa, ito ay 5 inches. So dapat ito, 5 inches din. As in, kinopya lang siya. Yan. So ngayon, paano natin nahanapin si velocity B? Si point B is connected kay A. Pagawa natin ng line, si B at saka si A, then nahanap tayo ng line na tatama kay A na perpendicular dun sa line. Yan. So, right angle, perpendicular siya. Then, saan pa nakakonect si B? Si B ay connected kay Q. So, si Q, gawan lang din natin siya ng line. Ganyan. Then, from that line, gagawa tayo ng perpendicular line na tatama kay Q. Yan, perpendicular to. Then, yung intersection nito, yan, nandyan. Yun na yung magiging dulo ni B. So, lalagyan na natin siya ng small b. Then, from Q, going to B, ito na ngayon yung velocity B. At yan, ikakopya lang na natin dito. Meron na tayong velocity B. So, just to demonstrate again on a different polygon, halimbawa, matripan natin na ang ating small q ay nandito. Ito yung small q natin. So, from this point, kailangan maikopya natin si A kasi si A ay given. Ang gagawin natin, yung Q at A, gawa natin ng line, diretso dyan. Then, gawa tayo ng perpendicular line. Yan. Then, itong line na ito, kokopyahin natin kung gaano ito kahaba. So, kung sukat natin dito is 10 centimeters, magagawa tayo ng line dito na 10 centimeters ang haba. Then, may small a dito. Yan. Yung small a na yan, 10 centimeters to, pwede na natin siyang gamiting reference. So, next is going to B. So, si B is connected to A. Gawa natin ng line C, A, and B. Then, gawa natin siya ng perpendicular line na tatama kahit dito sa line na to. Yan.
So, hindi pa kumpleto, kulang pa tayo sa information. So, ano pa yung nakikita natin dito? Si B is connected din kay Q. So, si Q ay gawa natin siya ng, yan, wala mouse ko. Yan. Line from Q going to B. Yan. Then, hanap tayo ng perpendicular line na tatama kay Q. So, ito. Ngayon, pag ganito yung case, syempre, putol yung ating triangle. Yung kabilang side, i-extend din natin. So, yan. Perpendicular yan pareho. So, nag-intersect na ngayon yung lines natin dito sa point na to, itong yellow at blue. Ito na ngayon si small letter B. So, from Q going to small letter B, yan na ngayon si velocity B. And kung gaano to kahaba, susukatin natin ng ruler, then i-multiply natin sa velocity scale, meron na tayo ngayong velocity analysis using relative velocity method. Meron pa ba tayong example after this? Yan, ito isa pa example. So ito na yung last example, tapos na yung last natin. Mabilis lang. Kung may tanong kayo, kasi pwede naman magtanong. So again, the first step is kung kagaya nito, mechanism siya. Kasi kanina, phase diagram lang yung example natin eh. So what if mechanism naman siya? Meron tayong dalawang naka-pivot sa ground, Q2 and Q4. Pag ganito yung case, yung Q natin, isa lang yung representation, isa lang Q. At itong small q na to, nire-represent niya itong Q2 at saka Q4. So, itong Q na again, ito yung nakakalitong part. Itong Q na maliit na to, nire-represent niya itong Q2 at saka Q4. So, sabay niya nire-represent yun. Okay. So, mahalaga yan later on. So, first again, to determine the Q, ito. If halimbawa, may given ulit tayo, velocity A. Again, the first step is to put a Q here. So, halimbawa, dito na tripan, naglagay ng Q. Then, yung Q2 at saka A, pagdugtongin natin ng line, magawa tayo ng perpendicular line na tatama dito kay small q. Then, again, dapat ito yung right angle, dapat perpendicular siya. Then, kung gaano kahaba itong ating masusukat dito, halimbawa, ang sukat natin sa kanya ay 4 feet. So, kakopyahin lang natin dito, dapat 4 feet siya. So, from Q going to small letter A, 4 feet yung haba. Meron na tayong velocity polygon. Next natin gustong hanapin is velocity sa B. So, paano natin hahanapin yung velocity sa B? Ang gagawin natin, connect natin si A at saka si B. Gawa natin ng line. Then, maghahanap tayo ng part dito sa line na to na perpendicular na tatama kay velocity A. So, gawa tayo dito. Yan. Perpendicular yan dapat. Then, pag perpendicular na siya, kulang pa tayo sa information, kailangan natin ng line na tatama kay B. Si B ay connected kay Q4. Kanina, si A connected kay Q2. Ay dito, si B at si Q2 hindi magka-connect. Pero in this example, sabi ko nga, ang Q2 at Q4 is represented by the small q. So regardless kung nakaka-connect siya kay Q2 o nakakonect siya kay Q4, kay small q lang din siya nakakonect. So gagawa natin siya ng line, perpendicular again, tatama kay small q. And yung intersection niya, itong green at saka orange, ito na ngayon yung magiging dulo ng velocity B. So velocity B is from Q going to the small b. So ito na yung small b natin. Sa velocity b natin yan, lagyan lang natin ng arrowhead. Meron na tayong velocity b. Then for velocity c, paano natin kukunin si c? Si c is connected kay A. So pwede natin gamitin itong
A and C. A going to C, then magawa tayo ng perpendicular line na tatama kay point A. Perpendicular na to. Then si C connected din kay B. So from point C going to point B, yan, gagawa tayo ng perpendicular line na tatama kay point B. So si point B ay pangit nung pagkakaline ko eh. Pero supposedly ay paano ba? Ulitin ko lang to. Ay, wala palang undo. So dito yun eh. Yan, ganyan. Yan. Then magi-intersect ito ngayong so, pangit lang yung pagkakadrawing ko. Kumilo eh. So dapat perpendicular yan. So may intersection dito ngayon yung violet at saka red. Ang intersection nila ngayon, ito na yung dulo ng ating C. Ng ating velocity C. So maglagay natin ng C from Q going to that C. Ito na ngayon yung haba ng vector ng velocity C. So meron na tayong A, B, and C. Ngayon, hindi lang A, B, and C ang points. Meron pa tayong point M at saka point D. Dito muna tayo kay M. Kay M, makikita natin, nakasulat yan sa given, pero ang nakalagay dyan, si M ay nasa gitna ng B and C. So again, M, pwede sabihin midpoint, nasa gitna siya ni B and C. And kung nandito siya sa gitna niya, ganun din yung gagawin natin dito. So dito sa velocity polygon, sukatin lang natin itong small b at small c kung gaano kahaba siya. Kung nasan yung gitna nun, idudugtong lang natin from point Q. Meron na tayong velocity m. Again, since ditong m na to kasi, itong capital M natin, nasa gitna ni B and C, exactly gitna, ganun din yung gagawin natin dito. Which is, yung B and C, na maliit, sukatin natin kung gaano siya kahaba, yun ngayon yung magiging pwesto nung small m, kung nasa gitna din siya. Then, i-connect lang natin siya kay Q, meron na tayong velocity m. Then lastly, yung small d. Si small d ay nandito. So, same scenario kanina, pwede tayong mag-ratio and proportion. So, anong ratio and proportion natin dito? Pwedeng sukatin natin si Q4, Q4D over Q4B. So, Q4D over Q4B is equal to, dito tayo sa maliit, QD over QB. So, sukatin lang natin gaano kahaba. So, for example, ang naging sukat natin dito sa Q4D is 2 feet. So, halimbawa, ang sukat natin sa Q4D na malaki is 2 feet. Then, yung Q4B is 10 feet. Is equal to small q and d over QB. Nung sinukat natin itong sa polygon dito, ang nasukat natin is around 1.5 feet. So to determine the QD, simplify lang natin siya, magiging 3 over 10 feet. Then itong 3 over 10, hahanapin lang natin dito sa polygon na to, makikita natin si point D. Yan. So 3 over 10 feet yon. Itong part na to. Then, lagyan lang natin ng arrowhead dito. Meron na tayo velocity D.
So again, kahit ulitin ko siya sa ibang part nitong sheet, sa ibang part nitong drawing, ganyan pa rin yung magiging itsura ng kanyang velocity polygon. And yan na lang natin susukatin para dun sa ating velocity analysis. So that's it. Yan lang yung topic natin today. Ito na yung second to the last topic. Again, on our next meeting, which we will have design plate number 2, velocity analysis na yung gagawin natin. Then, Sunday, last topic, acceleration analysis. Then, yun. Any question regarding this topic? Kung wala na, thank you for attending the class and see you